Olivia's POV. Kahit paano ay medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Salamat sa gamot at pagkain na lihim na dinadala ni Aling Adelfa sa loob ng kwartong kinaroroonan ko. 4 na araw na akong nakakulong sa loob ng silid na to at kung hindi ako lihim na dinadalhan ni Aling Adelfa ng gamot at pagkain ay baka wala na ako ngayon. Minsan lang kasi magdala ng tubig ang tauhan ni Mr. Juko at kahit isang beses ay hindi pa ito nagdala ng pagkain para sa akin. Kaya kapag pumapasok ito, pati na rin si Mr. Juko ay nagpapanggap akong nanghihina dahil baka magtaka mga ito kung makita nilang malakas pa rin ako. Maya-maya ay kasalukuyang pinapalubay ko ang tali sa aking mga kamay nang marinig ko ang boses ni Mr. Juko mula sa labas ng silid habang kausap ang mga tauhan nito. Binibili na nito ang mga tauhan na bantayan akong mabuti. Nang maramdaman kong papunta na sila sa loob ng silid, ay agad kong inalalay ng bahagya ang aking muka para isipin nilang nanghihina na akong masyado. Ipinikit ko ang aking mga mata at hindi ako nag-aksayang magmulat ng mga mata kahit nasa harapan ko na si Mr. Juko at ang mga tauhan nito. Kumusta ka na, Olivia? I bet nanghihina ka na ngayon dahil sa sobrang gutom. Narinig kong kausap sa akin ni Mr. Juko. Hindi muna ako nagmulat ng mga mata at hinayaan ko silang mag-usap sa harapan ko. Bakit hindi pa natin paslangin ng babaeng to, boss? Narinig kong tanong kay Mr. Juko ng isa nitong tauhan. Kung ako lang ang masusunod ay talagang papaslangin ko ng babaeng to. Ngunit ayaw pa ng taong yun na paslangin ko siya. Mukhang may iba pa siyang binabalak sa babaeng to. Sagot ng matanda. Pero mukhang wala ng buhay ang babaeng to, boss. Tinig naman ng isa pang tauhan. Sigurado akong buhay pa ang babaeng yan. Matibay ang katawan at kalooban ng babaeng yan. Kaya natitiyak kong hindi siya basta-basta bibigay at susuko. Sagot naman ni Mr. Juko. Kumuha kayo ng tubig at ibuhos sa mukha ng babaeng yan para magising. Narinig kong utos ng matanda. Gusto ko sanang imulat ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi ni Mr. Juko. Pero kapag ginawa ko yon, ay mahahalata nitong nagpapanggap lang ako na walang malay. Kaya inihanda ko na lang ang aking sarili para maligo. Tutal, ay ilang araw na rin naman akong hindi naliligo. Maya-maya ay hindi ko na napigilan ang mapaubo ng malakas nang sunod-sunod nilang ibuhos sa mukha ko ang malamig na isang balde ng tubig. Ayan, buhay na, boss! Tama ka nga sa sinabi mong matibay ang loob ng babaeng yan. Nakangising sabi ng tauhan ito na siyang may hawak ng isang maliit na balde na wala ng laman. Ano, Olivia? Nakarating ka na ba sa impyerno? Nakangising kausap sa akin ni Mr. Juko. Mabuti ka pa, nagpapahinga lang dyan at hindi ka tulad ni Gabriel na parang hilong tuta sa kakahanap sa'yo. Wala siyang kaalam-alam na nandito ka lang sa gilid ng aking sala at nakatago. Dugtong pa nito na bahagya pang yumko at inilapit sa akin ang nakangising muka. Tinitigan ko siya ng matalim. Nakakataas talaga ng dugo ang nakangisi nitong pagmumuka. Hindi ko tuloy napigilan ng aking sarili at sinuplahan ko ito sa muka. Yan ang bagay sa katulad mong bulok ng pagkatao. Biglang nabura ang ngisi ni Mr. Juko kasabay ng pagtayo nito. Inaasahan kong magiging bayolente ito. Kaya hindi na ako nabigla nang bigyan niya ako na mag-asawang sampal na nagpatulig sa akin. Pasalamat ka dahil may kailangan pa siyang taong yun. Dahil kung hindi, tinapos na kita ngayon. Nanlilisik ang mga mata na sabi nito sa akin. Sa halip na matakot ay napangiti pa ako. Kawawa ka naman, Mr. Juko. Hindi mo magawa kung ano ang gusto mo dahil ayaw ng amo mo. Akala ko ikaw ang amo. Yun pala ay isa ka rin lang palang aso ng taong yon. Utos ang aso na sumusunod lang sa kanyang amo. Muli akong binigyan ng malakas na sampal ni Mr. Juko. Nang marinig nito ang aking mga sinabi, halatang sobrang nainsulto ito sa mga pinagsasasabi ko. Tingnan natin ang tapang mo, Olivia, kapag oras na para paslangin kita. Pagpipira-pirasuhin ko ang maganda mong katawan at ipapadala ko kay Gabriel. Natitiyak ko na mababaliw ang lalaking yun kapag nakita ka niya. Hindi yan sinasabi, kundi ginagawa. Puro ka lang dada. Nangiinis na hamon ko sa kanya. Napakuyom na mahigpit ang mga kamay nito. Akala ko ay susuntukin niya ako. Ngunit binigyan niya lang ako ng nanlilisik na tingin. Huwag niyong bibigyan ng tubig ang babaeng yan at pag-igihan niyong pagbabantay sa kanya dahil kapag nakatakas siya ay kayo ang mananagot sa akin. Maliwanag? Yes, boss! Sabay-sabay na sagot ng mga tauhan ni Mr. Juko. Maya-maya ay muli akong tinapunan ng masamang tingin ng matanda bago ito lumabas ng silid. Sumunod naman dito ang mga tauhan nito. Ilang minuto nang nakalalabas ang matanda nang bigla namang pumasok sa loob si Aling Adelfa. Ano ginagawa mo rito, Aling Adelfa? Baka maabutan ka ng mga tauhan ni Mr. Juko. Nag-aalalang sabi ko sa kanya.
Hindi naman ako magtatagal, Olivia. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ihanda mo ang sarili mo. Dahil mamayang gabi ay tutulungan kitang makatakas. Gusto ko sanang puntahan si Gabriel para iligtas ka rito. Kaso hindi na ako hinayaan ni Sir Abner na lumabas ng bahay. Baka nakakahalata na siya na tinutulungan kita. Kaya kailangan mo makatakas sa lalong madaling panahon. Pagbabalita sa akin ni Aling Adelpha. Paano mo ko matutulungan, Aling Adelpha? Mamayang hating gabi ay pupuntahan kita at palalabasin dito. Basta, ihanda mo ang iyong sarili. Mabilis akong tumango sa kanya. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng kakaibang lakas. Sana nga ay magtagumpay akong makatakas mamaya. Gabriel's POV. Malakas kong sinuntok ang dingding ng aking kwarto. Katatawag pala ngayon ng isa sa mga tauhan ko na inutusan kong bantayan ang bawat galaw ni Tito Abner. Pero ang sabi sa akin ng tauhan ko ay normal lang daw ang kilos ng matanda. Mukhang wala raw sa bahay nito si Olivia. Lalo lang tuloy na dagdagan ng frustration ko. Habang tumatagal na hindi ko nahahanap si Olivia, ay mas lalong nanganganib ang buhay nito. Anong nangyari, Kuya Gabriel? May balita ka na ba kung nasaan si Olivia? Tanong ni Edsel na pumasok sa loob ng aking silid. Lumarawan ang pag-aalala sa mukha ng kapatid ko nang makita nitong dumudugo ang kanang kamao ko. Agad itong napalapit sa akin at hinawakan ng aking kamay. Hindi mo matatagpuan si Olivia kahit pa ilang beses mo saktan ang sarili mo, Kuya. Hindi ko alam kung nasaan ngayon si Olivia, Edsel. Hindi ko alam kung pinapakain ba siya ng pesteng taong yun o kung ginagamot bang sugat niya. Baka malala na ang kalagayan niya ngayon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Kuya Gabriel. Dahil kami rin ay nag-aalala sa kalagayan niya. Hindi natin alam kung buhay pa ba siya o... Buhay pa si Olivia, Edsel? Buhay pa siya hanggang ngayon dahil hindi siya maaaring mawala. Naiintindihan mo ba? Galit na putol ko sa aking kapatid. I'm just saying, Kuya Gabriel. Hindi ko naman sinasabing wala na siya, okay? At imbis na saktan mo sarili mo, tulungan mo na lang ang mga tauhan mo sa paghahanap kay Olivia. Sagot ni Edsel na bigla ring uminit ang dugo. Tandaan mo, Kuya, na hindi lang ikaw ang sobrang anxious na matagpuan si Olivia. Nandyan din si Dio na halos magwala na rin sa sobrang pag-aalala. Akmang sasagutin ko sana ang sinabi ng kapatid ko nang makarinig kami ng malakas na bagay na tila ibinato sa labas ng gate ng bahay ko. Nagmamadali kaming lumabas para alamin kung ano yung bagay na ibinato sa labas. Ano yun, Aldo? Agad kong tanong sa isa sa mga gwardyang naka-duty. Ito po, sir. Ito ang ibinato sa gate ng isang lalaking nakamotorsiklo. Hindi namin nakita ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa amin. Paliwanag ni Aldo. Iniabot nito sa akin ng isang bagay na nakabalot sa papel. Nang suriin ko kung ano ang bagay na yon, ay natuklasan kong isang papel na may nakasulat. Mamayang hating gabi ay magpunta ka sa tapat ng gate ni Mr. Juco at papapasukin kita sa loob. Iligtas mo si Olivia na nasa loob ng isang lihim na silid sa likuran ng isang malaking divider sa gilid ng sala. Malakas kong basa sa nakasulat sa papel. Nasa loob nga ng bahay ni Tito Abner si Olivia. Bulalas ni Edsel matapos marinig ang binasa ko. Kaagad kong ginasumot ang papel dahil sa tindi ng galit na nararamdaman ko ngayon. At kung hindi lang ako pinigilan ni Edsel, ay pupuntahan ko agad ang bahay ni Tito Abner at sapilitang kuhanin si Olivia. Walang hiya talagang lalaking yun. Kapag nailigtas ko na si Olivia, ay babalikan ko siya at dudurugin ko ang buong katawan niya. Nakatiimbagang nasaad ko. Huwag tayo magpadalos-dalos, Kuya. Hindi natin alam kung nagsasabi ba ng totoong taong nagsulat nito. Paano kung isang patibong lang lahat ng to? Hindi, Edsel. Malakas ang kutob ko na nagsasabi ng totoo ang taong nagsulat nito. At kahit patibong pa to, ay wala akong pakialam. Walang makakapigil sa akin para magpunta sa bahay ni Abner mamayang hating gabi at ililigtas ko si Olivia kahit na anong mangyari. Buo ang desisyon na sabi ko kay Edsel. Halos hilahin ko ang oras para lang sumapit na ang gabi at wala pang 6:00 ay nagtungo na agad ako malapit sa bahay ni Tito Abner. Maya-maya ay nakita kong lumabas ng gate ang kotse ng matanda at mabilis na umalis. Bandang 11:00 ng gabi ay hindi ako nakatiis at lumapit na ako sa tapat ng gate. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay pero tila may komosyon akong naririnig mula sa loob. Bigla akong kinabahan kaya naghanap ako ng paraan para makapasok agad sa loob. Kailangan mailigtas ko si Olivia. Olivia's POV. Nagawa kong kalasin ang pagkakatali sa aking mga kamay. Maaga pa lang ay inihanda ko na ang aking sarili sa gagawin kong pagtakas. Sana lang ay makatakas ako at hindi madamay si Aling Adelpha. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ngunit bigla rin akong napaupong muli. Nakaramdam kasi ako ng pagkahilo at dala marahil sa aking lagnat. Akmang susubukan kong tumayong muli nang marinig kong tila may nagbubukas ng pintuan. Muli kong ibinalik sa likuran ng aking dalawang kamay at nagkunwari akong nakatali pa rin ang aking mga kamay. Nang tuluyang mabuksan ang pintuan,
ay pumasok ang isang tauhan ni Mr. Juko na mukhang lango sa pinagbabawal na gamot. Anong kailangan mo? Bakit bigla ka nalang pumasok sa loob ng silid na to? Matapang na tanong ko rito. Kahit nangihina ang aking katawan ay nagkunwari akong malakas para kahit paano ay magdalawang isip ang lalaking to na wag ituloy ang anumang binabalak niyang gawin sa akin. Ang sabi ni boss ay papaslangin ka na niya sa susunod na araw. Kaya nakakapaghinayang naman kung papaslangin ka namin ang hindi ko malang natitikman ng katawan mo. Nakangising sabi sa akin ng lalaki habang tinatanggal ang suot ng belt ng pantalon nito. Pero kahit nanghihina ako ay hindi ko siya hayaang magtagumpay sa masamang binabalak nito. Nang lumapit sa akin ng lalaki ay sinalubong ko siya ng isang sipa sa sikmura dahilan para matumba ito. Huwag kang lalapit kung ayaw mong paslangin kita! Nagtatapang-tapangan kong banta sa lalaki. Sa kalagayan ko ngayon ay hindi imposibleng magtagumpay ito sa nais itong gawin sa akin. Talaga? Kaya mo kong paslangin? Nakangising wika sa akin ng lalaki habang tumatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Pagkatapos ay biglang tumalim ang tingin nito at dinaluhong ako. Pareho tuloy kaming natumba sa sahig. Pilit niya akong hinahagkan sa labi, pero pilit ko ding inilalayo mula rito ang nakakakilabot nitong labi. Dahil hindi nito magawang hagkan ng labi ko, ay humantong sa aking balikat ang labi nito. Walang hiya ka? Layuan mo ko! Sigaw ko sa lalaki. Pinaghahampas ko ang likuran ng lalaki na walang tigil sa paghagkan sa aking balikat. Ngunit maya-maya lang ay bigla itong tumigil sa paggalaw sa ibabaw ko. May taong tumulong sa akin para maalis sa ibabaw ko ang lalaki. At ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko si Gabriel na nakatayo sa aking tabi. Gabriel? Nauutal kong sambit. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o baka nag-hallucinate na ako dahil sa taas ng aking lagnat. Olivia, natagpuan din kita. Sambit naman ni Gabriel na mabilis na lumuhod at niyakap ako ng mahigpit. Akala ko hindi na kita makikita pang muli, Gabriel. Akala ko hindi ko na masasabi sa iyo na mahal kita. Mahinang bulong ko rito. Hindi mangyayari yun, Olivia. Kahit nasan ka, ay matatagpuan pa rin kita. At mahal na mahal din kita. Pahayag naman ni Gabriel. Sa kabila ng sitwasyon ko ay hindi ko mapigilan ang makaramdam ng saya. Sa wakas ay nasabi ko rin sa binata ang nararamdaman ko na matagal ko nang itinatago sa aking puso. Can you walk? Tanong nito nang kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Mahina akong umiling. Olivia, kailangan... Nandito na pala ang kaibigan mo. Naudlot ang sasabihin sana ni Aling Adelfa nang bigla itong pumasok sa kinaroroonan kong silid at makita si Gabriel. Natutuwa itong lumapit sa amin ngunit mabilis rin iyong nabura at napalitan ng pag-aalala. Kailangan nyo na makaalis dito, Olivia. Narinig kong kausap ni Teddy Boy si Sir Abner at nabanggit ni Sir na pabalik na sila. Bilisan nyo ng tumakas at baka maabutan pa kayo dito. Nito sa amin. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo, Aling Adelfa. Sinserong pasasalamat ko sa matanda. Walang anuman, Olivia. Kapag magaling ka na, ilibre mo na lang ako sa isang mamahaling restaurant. Biro nito sa akin. Oo ba? Agad kong sagot sa kanya. Pero paano ka kapag tumakas kami, Aling Adelfa? Baka ikaw ang mapagbuntungan ng galit ni Mr. Juko. Sumama ka na lang kaya sa pagtakas namin. Napailing ang matanda. Huwag mo akong alalahanin, Olivia. Matanda na ako. Kaya ano pa bang pwede niyang gawin sa akin? Pero kung sakaling may masamang mangyari sa akin, ay ipagbibiling ko sana sa inyong dalawang anak kong binatilyo. Si Alin ang inutusan kong magdala ng mensahe kanina kay Sir Gabriel. Kung ganon, siya yung nakamotorsiklo na nagbato ng papel sa gate ng bahay ko? Tanong ni Gabriel kay Aling Adelfa na mabilis tumango. Huwag kayong mag-alala sa kanya, Aling Adelfa. Ako pong bahala sa anak ninyo si Alin. Basta mag-iingat ka rito. Tumango si Aling Adelfa at tila nakahinga ng maayos nang marinig ang ipinangako ni Gabriel. Oh siya, umalis na kayo. Yung ibang mga tauhan ni Sir Abner ay pinatulog ko na sa pamamagitan ng paghahalo ng pampatulog sa iniinom nilang kape. Ngunit iyong iba na tumanggi sa kape ay tiyak na makakalaban ninyo. Paalala sa amin ng matanda. Huwag kang mag-alala, Aling Adelfa. Ako nang bahala sa kanila. Kumpiyansang sagot ni Gabriel. Pagkatapos niyon ay nauna nang lumabas ang mayordoma at di nagtagal ay sumunod naman kami ni Gabriel habang buhat ako. Eksaktong nakalabas kami ng silid nang makasalubong namin ang isang tauhan ni Mr. Juko sa may sala. Saan mo dadalhin ang bihag namin? Galit na sita nito kay Gabriel. Sinugod nito ang binata at binigyan ng malakas na sipa sa tagiliran. At dahil buhat niya ako kaya hindi ito makalaban. Isa pang malakas na sipa sa tagiliran ang natanggap ni Gabriel na naging dahilan para tumilapon kaming dalawa. Stay here. Mahinang bulong ni Gabriel.
Sumugod ulit ang lalaki para bigyan ng isa pang sipa ang binata, ngunit maagap na nahawakan nito ang binti ng lalaki at mabilis na sinuntok. Tumilapon sa malayo ang lalaki at biglang nawala ng malay. Nang hindi na kumilos ang lalaki, ay nagmamadali akong nalapitan ni Gabriel para muling buhatin. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isa pang lalaki na palapit kay Gabriel at may hawak na patalim. "Watch out!" Sigaw ko nang makita kong uundayan na ng lalaking yun si Gabriel na akmang bubuhatin ako muli. Mabilis ko itong itinulak, ngunit dahil nanghihina pa ako at kulang ang aking lakas, kaya hindi ko masyadong naitulak ang binata. Natamaan pa rin ito ng hawak na patalim ng lalaki. "Gabriel!" Nanlalaki ang mga matang sigaw ko nang makita kong tumama ang patalim sa tagiliran ng binata. Mabilis namang nahawakan ni Gabriel ang muka ng lalaki at malakas iyong inikot. Biglang tumunog ang leeg nito bago bumagsak sa sahig na wala ng buhay. "Don't worry, Olivia. Ayos lang ako. Kahit anong mangyari, ay aalis kita sa lugar na to." Matatag nitong saad. "Gabriel!" Naiiyak na sambit ko. "Don't cry, Olivia. I told you, malayo pa to sa bituka." Anito sa akin at muli akong binuhat. Ngunit naramdaman namin na may mga yabag na papalapit sa kinaroroonan namin, kaya agad niya akong itinago sa likuran ng mahabang sofa. Akmang magsasalita sana para itanong sa kanya kung okay lang ba talaga siya, ngunit mabilis itong tinakpan ng kanyang mga labi at ang aking mga labi. Napapikit na lang ako at dinama ang tamis ng hagkan nito. Pero ilang segundo lang ang itinagal ng hagkan nito at kaagad itong tumigil. Kung hindi lang kami nasa delikadong sitwasyon, ay ako na mismo ang hihila sa mukha nito para muling pagtagpuin ang aming mga labi. Ngunit hindi ito ang tamang lugar para sa bagay na yon, kaya pinigilan ko ang aking sariling gawin yon. "Wait for me here." Mahinang bigkas nito bago gumapang papunta sa dulo ng mahabang sofa. Maya-maya lamang ay bigla nitong nilundag ang taong pumasok sa sala. Naririnig ko lang ang mga tunog ng malalakas na sipa at suntok na hindi ko alam kung sino sa kanila ang nakakatanggap. Ilang minuto rin ang lumipas bago nawala ang komosyon sa sala. Dahil sa pag-aalala ay pilit akong gumapang paalis sa likuran ng sofa. Mabilis na nawala ang pag-aalala ko nang sinalubong ako ng nakangiting muka ng binata. Nakita ko sa isang kamay nito na may hawak na itong armas. "Gabriel!" Agad ko siyang niyakap nang makalapit na ito sa akin. "Thank God, you're safe." Kumala sa pagkakayakap ko si Gabriel at nanunudyong tiningnan ako sa muka. "Ang sarap namang makita na nag-aalala ka sa akin. Dapat may makalaban pa ako para makita ko nag-aalala ka pa sa akin." "Nasa ganitong sitwasyon na nga tayo, nagagawa mo pang magsalita ng ganyan." Nakairap na sabi ko sa kanya. "Just kidding." Nakangiting sagot nito. Pagkatapos ay muli niya akong binuhat. "Akin na yung armas. Sa tingin ko kaya ko namang lumaban kahit nanghihina ako." Ani ako rito. Agad namang ibinigay ni Gabriel sa akin ang armas bago ito naglakad palabas ng bahay. Paglabas namin sa pintuan ay nakasalubong namin ang dalawa pang tauhan ni Mr. Juko. Akmang bubunot ang mga ito ng armas, pero mas mabilis ako sa kanila. Hindi na nagawa pang bunutin ng dalawang lalaki ang armas dahil naunahan ko na ang mga ito at mabilis silang inasinta. Magkasabay na bumagsak ang dalawang lalaki. "Nakakatakot ka namang kalaban, Olivia. Nang hina ka na nga ay asintado ka pa rin." Humahangang komento ni Gabriel. Bahagya akong ngumiti sa sinabi nito, ngunit hindi na ako nagsalita. Paglabas namin sa gate ay nakita namin ang 3 guard na masarap ang tulog. Mukhang ang mga ito ang nakainom ng kape na nilagyan ng pampatulog ni Aling Adelfa. "Ang bihag! Itinatakas!" Narinig kong sigaw ng isang lalaki mula sa likuran namin. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras para lingunin ang tao nagsalita at nagtuloy-tuloy na kami lumabas sa mansyon. "Gabriel! Si Mr. Juko nandito na!" Nanlalaki ang mga matang sabi ko sa binata na patuloy pa ring tumatakbo. "Don't worry, dahil malapit na tayo sa kotse ko." Sagot naman ito sa hinihingal na boses. Napapikit na lang ako nang paulanan kami ng bala mula sa kotse ni Mr. Juko. "Gabriel!" Sigaw ko nang biglang napaluhod ito nang tamaan ng bala ang likuran ng tuhod. "Don't worry, Olivia, kaya ko pang tumayo. And remember this, iaalis kita sa lugar na to, no matter what happen." Matatag ang boses na sabi nito sa akin sa kabila ng nakikita kong sakit na iniinda nito. Tumayo si Gabriel pero hindi na ako nagpabuhat pa. Nagawa naming makapasok sa loob ng kotse nito at makaalis. Ngunit hinabol kami ng kotse ni Mr. Juko, pati na rin ang mga tauhan nito. Pasalubong pa sa mga sasakyan ang ginawang pagmamaneho ng binata, ngunit talagang hindi kami nilulubayan ni Mr. Juko at ng kanyang mga tauhan. Maya-maya lang ay isang bala ang tumama sa gulong ng kotse na sinasakyan namin, na naging dahilan para mawala ng kontrol si Gabriel sa pagmamaneho.
Napasigaw na lang ako ng malakas nang bumangga ang kotse ang sinasakyan namin sa isa pang kotse na kasalubong namin. Nagpaikot-ikot ang kotse nito hanggang sa isa pang malakas na pagbangga ang naging dahilan para pareho kaming tumilapon sa harap ng dashboard. Sa nangyaring iyon ay nagdilim na ang aking paningin at tuluyan na akong nawala ng malay.